praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, madalas hinahanap natin ang tuwa, ang saya sa ating buhay. Pero, di niyo po ba napansin, kapag palagi mong hinahanap, doon ka lalong nagiging malungkot. Doon ka lalong napapagod. Because God is teaching us something. We are not supposed to chase after happiness. We should just do His will. We should just be true and faithful to our mission. Kapag tapat ka sa Diyos, kapag ginagawa mo ang iyong mission, pinapagawa ng Diyos, hindi mo kailangan maghabol ng tuwa. Mismo ang Diyos, pagkakalooban ka niya ng galak. Happiness is a choice, but joy is a gift. Kaya nga pagdasal natin sa banal na misang ito, naway piliin natin palagi maging masaya at naway buksan natin ang ating isip at puso para tanggapin natin ang pagpapala at grasya ng Diyos. Para tayo'y makitang karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang kanyang awa at pagpapatawad. Inamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong Espiritu Santong sumaamin, ay siya nawang maging dapat na kami gawing tahanan ng makapangyarihan sa aming piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtitiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griyego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam, sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon, pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin
at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayon ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masaganay pumatak, lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira, yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos, ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahangot tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, 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 Hilingin ko sama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat na binigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Pinakilala kita sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Binigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng binigay mo sa akin, sapagkat tinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwalang silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng binigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ko sa pamagitan nila, at ngayon ako'y pupunta na sa iyo,
aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po bang isang sikreto para maging masaya? Simple lang po. Pakinggan niyo. Huwag niyo pong kakalimutan ito. Ang isang sikreto para maging masaya ka araw-araw ay kalimutan mo muna ang iyong sarili. If you want to be truly happy, forget yourself for a while. Sandali lang. Huwag kang masyadong focus sa iyong sarili. Ano pong ibig sabihin ko dito? Pansinin niyo po ito. Diba, tuwang-tuwa ka, nawiwili ka kapag nanonood ka ng pelikula o ng palabas. Bakit? Kasi nakatutok ka doon sa kwento, hindi doon sa problema mo. O kapag nakikipaglaro ka, sportsman yan, o nakikipagbaraha, o nandun ka sa online games, kalaro mo, mga kaibigan mo. Di ba? Hindi mo namamalayan, lumilipas napakabilis ng oras dahil nag-i-enjoy ka. Kapag pinagmamasdan mo ang ganda ng kalikasan o ng nature, ang alon ng dagat, mga lumulutang na ulap, ang liwanag ng buwan, ang taas ng mga bundok, ang lamig ng hangin. Nakakaligtaan mo yung mga stress mo. Di po ba? Kapag inaalagaan mo yung apo mo, o kapag nakikipaglaro ka doon sa alaga mong aso o pusa, napapangiti ka, gumagaan ang puso mo. Kapag tumutulong ka sa mga ibang tao, kapag nagpapakain ka sa mga mahihirap, kapag nakikinig ka sa problema ng iba na umiiyak, kapag nagsaserve ka sa simbahan, di ba? Gumagaan din ang iyong katawan. Pakiramdam mo may silbi ka at natatagpuan mo may kahulugan pala ang buhay mo. Ang saya ay natatanggap kapag lumalabas tayo sa ating mga sarili. Kapag masyado kang nakakulong sa iyong sarili, ano man yung tinatago mo, di ba nasisira, nabubulok. Kapag kumuha ka ng magnifying glass, tinututok mo sa isang bagay, lumalaki. Kaya ganyan din sa mga problema natin, di po ba? Lumalaki. Pero kapag kinuha mo yung magnifying glass, tinututok mo sa isang bagay, pagkatapos meron pang liwanag, anong mangyayari po doon sa bagay na yun? Nasusunog. Ganyan din yan nangyayari sa atin. Ganyan ang nararanasan mo sa iyong sarili. Kapag sobrang nakatuon ka, focus ka, mas lalo ka nalulungkot, nabibigatan, at nasasaktan. Amen? Subukan niyo po, magkulong din kayo sa inyong mga kwarto. Wala kang kausap, wala kang ginagawa. Hayaan mong tumakbo lang yung isip mo. Ano pong mangyayari? Maya-maya kung ano-ano yung mga lumalabas dyan sa isip mo. Naalala mo yung mga problema mo noon. Naalala mo na naman yung mga taong nakasakit sa'yo. Meron kang mga what if? Meron kang mga baka. Ganyan yung mangyari. Nandyan yung mga takot na hindi naman talaga mangyayari. At habang lalo mong iniisip ang iyong sarili, lalo kang naguguluhan. Di po ba? Kaya nga marami po mga tao, hindi naman po talaga kulang sa pera, hindi naman kulang sa pagkain, pero bakit bigat na bigat sila, durog ang puso nila? Kasi masyado silang nakakulong sa sarili nilang isip. Amen? Kapag panay kalkal dun sa kuko mo, pansin niyo po, lalo ka nasusugat. Di po ba? Kapag paulit-ulit mong pinipisa yung mga pimples mo, lalong pumapangit ang itsura mo. Kapag binabalat mo yung peklat mo, hindi agad ito maghihilom. Mga kapatid, kung gusto niyo pong sumaya, tigilan mo muna ang pagbibigay ng pansin sa iyong sarili. Lumabas ka muna. Forget yourself for a while. And you will discover that joy begins when love begins. And what is love? It is giving, it is sharing, it is sacrificing. At ito po ang dahilan bakit si San Pablo sa unang pagbasa, kahit na napakadami po niyang pinagdaanan na mahihirap at masasakit, hindi po siya sumuko. Sabi po niya, balikan yung unang pagbasa, he has served the Lord with all humility, with tears, and with all of the trials
Ibig sabihin, hindi po naging madali ang buhay ni San Pablo. Umiyak din siya, nasaktan din siya, napagod siya, tinanggihan siya ng iba, pinagkaisahan siya, pinagbubugbog pa nga siya, pinakulong siya. Pero bakit po hindi siya tumigil? Bakit nagpatuloy itong si San Pablo? Kasi ang focus ng buhay niya ay hindi lang ang kanyang sarili. Ang sentro ng buhay niya ay ang misyon na pinaubaya, binigay ng Diyos sa kanya. Ang dahilan ng kanyang pagsusumikap ay ang Panginoon. Sabi nga po niya, I considered my life of no importance if only I finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus. Parang sinasabi ni San Pablo, hindi naman umiikot ang buhay niya sa sarap lang. Hindi naman umiikot ang buhay niya sa pagpapayaman. Hindi umikot ang buhay niya sa takot at pangamba. Ang mahalaga kay San Pablo ay matapos niya ang pinapagawa ng Diyos. Mga kapatid, marami po sa atin ang nalulungkot, hindi dahil kulang sila ng biyaya galing sa Diyos. Marami po sa atin nalulungkot kasi nawawala sa paggawa ng misyon na pinapagawa ng Diyos sa kanila. Kapag ang buhay mo, puro lang ako, mabibigatan po talaga kayo. Kaya tigilan niyo po, sinasabi, ako ang nasasaktan, ako ang napapagod, akong hindi pinapansin, akong hindi na-appreciate, ako hindi pinagbibigyan, ako na lang palaging bigo at talo. Pero kapag tinanong mo sa pamagitan ng panalangin, Lord, sino po ang pwede kong mahalin ngayon? Lord, sino po ang pwede kong tulungan ngayon? Lord, saan mo ko ipapadala ngayon? Bigla mag-iiba ang karanasan mo sa buhay. Hindi man mawawala ang iyong problema, pero magkakaroon ng kahulugan ang mga pagod mo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. If you want to make your life great, then make your mission greater than your life. Kapag ang buhay mo umiikot lang sa iyong sarili, madali kang mapagod, madali kang ma-offend, madali kang magsawa. Pero kapag may mas malaki kang dahilan para mabuhay, malaking pagsusumikap mo at malaki din ang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen? Tignan niyo po ang mga nanay. Bakit po nakakayanan nilang magpuyat? Bakit kaya nilang magsakripisyo? Bakit kahit na pagod sila, tuloy pa rin sila? Dahil mas malaki ang misyon nila kaysa sa kanilang sarili. Tingnan niyo po yung mga kapatid nating OFW. Merong mga gabi, umiiyak sila mag-isa. Namimiss nilang kanilang mga pamilya. Minsan, minamaltrato pa mga iba. Pero bakit patuloy pa rin sila? Dahil meron silang misyon na suportahan nilang kanilang mga pamilya. Amen? At ganito din po si San Pablo. Kung sarili lang niya ang kanyang inisip, siguro hindi na niya pinahayag ang mabuting balita. Pero ang misyon niya ang mas malaki kaysa sa mga hirap na kanyang naranasan. Kaya nga minsan, ang dahilan bakit mabilis kang mawalan ng gana sa buhay. Dahil nakakalimutan mo na ang iyong misyon. Yan po madalas ang pinapaalala ko sa mga kina-counseling kong nag-aaway na mag-asawa. Sinasabi ko po sa kanila, mag-usap kayo, tanong niyo sa bawat isa, para saan pa yung inyong pagsasama? Saan niyo dadalhin itong inyong relasyon? Kasi kung wala kayong mission, kung puro lang survival, kung puro lang hanap niyo, sarap ng buhay, konting problema lang, sumusuko kayo. Pero kapag malinaw sa atin ang misyon, kahit na mabigat, tuloy pa rin. Amen? Kasi ang taong may misyon, hindi lang nabubuhay para maging masaya. Ang taong may misyon, nabubuhay siya para maging makabuluhan ang buhay niya. Remember that, my dear friends. When you have a mission, you are not only happy, you are also fulfilled. So don't forget, the happiest people are not those who live only for themselves. The happiest people are those who have discovered that their life is meant to become a blessing for others. Ang pinakamasayang tao ay yung nagiging pagpapala sila
sa iba. Ang pinakamasayang tao ay yung nagbabahagi ng pagpapala sa iba, hindi yung mga taong nagtatago ng pagpapala. Magdasal po tayo. Harinawa, maalaala natin. Ang pinakamabilis na paraan para tayo maging masaya ay magbigay ng saya sa iba. Kalimutan muna natin ang ating sarili. Kasi hindi ka naman nakakalimutan ng Diyos. Napapansin ng Diyos kapag pinapansin mo ang iba. Nakikita ng Diyos kapag mapagbigay ka sa iba. At huwag kang mag-alala kung mabait ka, kung tapat ka, kung nagmamahal ka, may palagi kang pagpapala at pagpapalakas galing sa Diyos. Tatanggapin mo ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Hinulaan ni Kristo, ating Panginoon, ang kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng awa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matiyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos na si Yesu Kristo na kanyang sinugo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luwalhatian mo kami sa Kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginanap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan.
Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na tinampo upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, lagana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang balwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, sabay-sabay po natin dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tubig ng buhay sa dahanan ng may kapal. Bagong pag-asa sa ating nagkasala. Hallelujah, si Kristo ay hinalay na magsalong masaya, saya sa bukal ng pag-asa. Tubig, tumanoy ka sa daanan ng sanlibutan. Sala'y hugasan ngayon mapagkailanman. Hallelujah, si Kristo ay hinay na magsalong masaya, saya sa bukal ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan, na ginawa naming pag-alaala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Meron po silang ginawang pag-aaral tungkol sa mga lugar na kung saan napakahaba ng buhay ng mga tao. Ang tawag po nila sa mga lugar na ito ay blue spots. Sa buong mundo po, meron po mga bansa na kung saan yung mga tao nakakarating po 90 years old, 100 years old. At ang tanong po ng pag-aaral, ano kaya ang ginagawa nila? Bakit napakahaba ng kanilang buhay? Kasama po dyan yung very active sila. Pangalawa, yung kanilang diet, very healthy. Pero isa pong dahilan bakit humahaba yung buhay ng tao. May malalim po silang dahilan para gumising, para mabuhay. Ang mga Hapon po ay may termino dito. Ikigai. The reason for their living. Dahilan bakit ikaw ay nabubuhay. Meron pong matanda, 100 years old, dahil sa isip niya, kailangan niyang alagaan yung mga apo niya. Meron pong isang magsasaka, para sa kanya, kailangan niyang magbungkal, magtanim, para may makain ang mga tao na bigas. Kaya nga, yung paalaala sa atin, hindi lang tayo magiging tunay na masaya, nakakahaba pa ng buhay, tayo'y lalakas. Kapag kinalimutan muna natin ang ating sarili. Ang nakakasira, nakakabigat sa ating buhay. Palaging pagpo-focus sa iyong sarili. Pag palaging ikaw na lang ng ikaw, magkakaroon ka ng problema. Subukan nyo man po. Maghapong kayong nakahiga. Diba? Pagtayo mo, ngawit na ngawit ka. Tumigas ang iyong mga kasukasuhan. No?
Subukan nyo po, maghapon, tutok nyo lang ang sarili nyo. Nanunod ng TV, lalabo yung mata nyo. That is the effect of focusing too much on yourself. You are not only shortening your life, you're weakening your body, and it drives you spiraling down into depression. Kapag masyado mong binibigyan ng pansin, iisip mo, no? Yung inyo pong mga utak, pag hinayaan nyo na i-drive kayo, san-san kayo dadalhin yan, walang kontrol yan, sisirain ang inyong katawan, ang inyong damdamin. Pero tayo po ay lumalakas at nagiging mas malaki ang ating buhay. Pag malaki din ang ating misyon. Do you want to be great? Do you want to be happy? Then, have a great mission. At paano mo malalaman ang iyong mission? Bumalik ka sa gumawa, sa naglikha sa'yo. Di naman ikaw ang may gawa sa sarili mo. Di po ba? You did not create yourself into existence. Bumalik ka doon sa manufacturer mo. Your creator, God. Be like Jesus, always praying, every morning. Nagdadasal ang ating Panginoon. Kasi yun yung paghingi niya ng gabay sa kanyang Ama. Kung talagang tayo sumusunod kay Jesus, sundan natin ang kanyang halimbawa. Always pray, always ask, Lord, what is my mission? Lord, who will I help today? Lord, where can I give myself to others? At huwag ka mag-alala, hindi ka kauubusan. Because God helps those who help others. Alam natin yung kasabihan na God helps those who help themselves. But it is also true that God helps most those who help others. Dahil yung mga nagmamahal ay mga alagad niya, di ba tutulungan sila ng Panginoon? Mas tutulungan sila. Mas pagpapalain sila. Kaya nga mga kapatid, bigyan mo naman ng panahon, paglabas sa iyong sarili, pagtuon sa iba. And I tell you, you will be truly happy, not only now, but until the end of time. You will be truly happy always. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.